Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Sa Amerika po, may kaganapan po ron dahil alam naman po natin na malapit na rin po ang halalan doon. Ngayon po, meron po isang kandidato, ang dating presidente po na si Donald Trump, na-assassination po sa kanyang rally dito po sa Pennsylvania. Nagkaroon po ng attempt para po siya patayin. Ito po, komentuhan po natin mga katambay dito po sa ABC News ng Amerika ang kaganapan po doon at saka po natin komentuhan mga katambay. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Hold, when you're ready, on you. Ready? Move, up, move, go. Hawkeye's here. You ready? Good. Shooters down. Are we good to move? Let's move. Let's move. Come on. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes. Hold on, your head is bloody. So we gotta move to the front. Watch out. Ngayon po mga katambay, nakaligtas po sa assassination po ang dating Pangulong Donald Trump mga katambay dito po sa state ng Pennsylvania sa kanya pong ginaganap na rally po. Ito po kanina lamang ito mga katambay. Ito po talagang mabigat po at first time na naman po ulit at nagbalik na naman po pala ulit mga katambay dahil alam naman po natin mga assassination po rito ang pinaka mabigat na nangyari sa Amerika yung sa dating sa presidente po, di ba? Yung dating presidente na si Kennedy, di ba? At ikinasawi po ito, di ba? Na napakatagal na panahon na po nangyari po 'yun. Yung kay President Kennedy po na ikinasawi niya. I think sa Dallas po nangyari po 'yun sa state ng Texas, sa Dallas. Kaya po matindi po. Ngayon po naulit na naman na isa pong dating presidente at tumatakbo na naman po na presidente dito po sa darating na halalan po sa Amerika. Itong November po yata mga katambay. Naganap po ang isang assassination sa isang tumatakbong presidente na ang kalaban po ay ang presidente po ng Amerika na si Joe Biden. Dahil dalawang partido lang po dito sa Amerika, di po ba? Sa Amerika ang umiiral, isang Democrat at isang Republican mga katambay. At ang Donald Trump po ay isang Republican at Democrat naman po ang nakaupong presidente ng Amerika. Nakakalungkot lang po mga katambay na isang powerful na bansa katulad ng Amerika na number 1 ang Amerika. Di ba? Nagkakaroon po ng ganitong, matinding halalan din po dahil sa politika, mga katambay. Bakit po kaya? Sana naman, mga katambay, hindi sangkot dito ang mga nasa Democrat. Di po ba, mga katambay? Ito pong nangyaring aksidente na ito, mga katambay. Dahil alam naman po natin at nakikita naman po natin sa social media, kung tayo po, na nakikinig at nanonood ng balita sa Amerika, talagang nagdidelikado o lumalamang po sa mga survey
ang dating presidente Donald Trump, mga katambay. At nagdidelikado po di umano ang presidente po ng Amerika na babalik pong muli sa kanyang pangalawang termino, ang Joe Biden, mga katambay, President Joe Biden. Dahil marami pong issue, marami po kasing issue ang presidente ngayon ng Amerika. Unang-una na po sa kanyang kalusugan. Ang sinasabi, kadalasan po ay may kahinaan na. At isa pa po ang kanyang isip ay nagkakaroon na raw po ng Alzheimer, mga katambay. Nakakalimot na daw po ang presidente ng Amerika. Kaya po, at ang isa pang malaking issue po ay yung mga pinapasok di umano ng presidente ng Amerika, lalo po sa giyera. Imbis daw po na maging mapayapa ang mundo, nagkakaroon pa raw po ng sinasabing suportahan sa giyera, imbis na ikaw ay tagapayapa o maging mapayapa ang mundo, nagkakaroon pa ng sinasabing protector, nagiging protector pa di umano na ang giyera ay matuloy, mga katambay. Kaya po ang mga nasa Amerika, ang mga Amerikano, ay hindi rin po nila karamihan nagugustuhan ang nangyayari sa kanilang bansa. Dahil po sa pagbagsak din ng kanilang ekonomiya, mga katambay. Dahil po sa sunod-sunod na giyera na nangyayari po sa ating mundo. Di po ba? Dahil lagi pong karamay o kasama pagka may giyera, kasama po ang pangalang Amerika po pagka may giyera. Dahil alam naman po natin, mga katambay, ang pangunahing negosyo o sinasabing supply ay nanggagaling po sa Amerika, lalo po sa pangdigma, di ba? Sa panggiyera. Dahil ito po ang kanilang sinasabing pinakamalaking nagbebenta ng armas o panggiyera sa buong mundo, ang Estados Unidos. Kaya lang po, mga tambay, ito po lang ang nakakalungkot. Dahil nakita po natin, napanood na isang dating presidente, tatangkain mo ang buhay sa assassination, ang nakita lang po ni Kamanong, maayos naman po ang dating presidente Donald Trump at mukhang ang nakita ni Kamanong ang tama po ng dating presidente sa may bandang tenga, mga katambay. Bandang tenga po ang tama. Talagang pupuruhan po. Sa tingin po ni Kamanong, pupuruhan talaga ang Donald Trump dahil sa ulo po siya talaga titirahin. Talagang hindi bibigyan na ng buhay ang Donald Trump. Kaya po marami pong nagkaroon po ng simpatya o sympathy sa nangyari po sa dating presidente Donald Trump dahil matagal na panahon nga po sa pagkakaalam ni Kamanong, matagal na panahon na, dekada na, bago po na ulit-ulit ang ganitong assassination sa Amerika, yung ganitong mga attempt. Dahil nga yung huli, halos, sa pagkakatanda ni Kamanong ay kay President Kennedy pa, mga katambay, di po ba, na ikinasawi ng kanyang buhay. Kaya po, dito po sa nakikita ni Kamanong sa politika o sa darating na politika, lalo pong magkakaroon po ng malaking simpatya ang Donald Trump, mga katambay, kisa po dito sa sinasabing presidente na si Joe Biden. At ang isa pa, mga katambay, umuugong din po ang balita. At lalo po sa social media, mga katambay, ang sinasabi pong ang VP Sara po, ang ating VP Sara ay invited po kung sakali man na manalo di umano ang Donald Trump ay isa rin pong imbitado ang VP Sara ng Pilipinas na mapunta o dumalo dito po sa sinasabing darating na halalan kung sino man o magwawagi man ang Donald Trump. Sa halalan ay ikukumbidahin ang Vice President Sara Duterte di umano ayon po sa mga nagbabalita o mga sinasabi po na isa pong eksperto rin sa atin di umano na si Mr. Jason Sa di umano ang kumakalat po sa social media na siya po ang nagbahagi sa social media na imbitado daw di umano ng isang dating presidente Donald Trump ang VP Sara imbis na di umano ang presidente ng Pilipinas ang kumbidahin kung ito siguro ay mananalo, mga katambay. At ang isa pa,
Bakit po ang Vice President, hindi po ang Presidente ng Pilipinas? Dahil nakikita rin po natin, di umano, na ang Presidente ng Pilipinas ngayon ay malapit po sa Democrat, mga katambay. Dahil ilang beses na po nagpunta ang Presidente natin sa panunungkulan po ng Democrat President na si Joe Biden. At ito po, ang nangyari din po sa ating bansa, nagkawindang-windang po ang ating bansa dahil po sa sinasabing muka, di umano, na wag naman sana may udyok din ng gyera katulad po na nangyayari sa Ukraine at Israel na wag naman po sanang matuloy sa ating bansa, mga katambay. Kaya po nakakalungkot. Kaya po ito talagang pinag-uusapan po sa buong mundo, mga katambay, ang nangyari po sa dating presidente na tumatakbo pong presidente na si Donald Trump. Talagang ang simpatsya po ng buong mundo ngayon at lalong-lalo na ng buong Amerika ay nahandito po ngayon kay dating presidente Donald Trump, mga katambay. Kaya lalo pong tataas ang popularidad ng Donald Trump kaysa po dito sa presidente na mababa na po ang kanyang approval at trust rating sa mga Amerikano. Nagkaroon pa ng assassination, kaya lalo po magkakaproblema po. Ito pong darating sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, malaking problema po ito sa presidente po na babalik muli sa pagiging presidente sa darating na November po, mga tambay, ang halalan sa Amerika. Kaya malaking problema po at sakit ng ulo ngayon ng presidente na si Joe Biden ang nangyari dito po kay dating presidente Donald Trump, mga katambay. Na ikatataas lalo sa tingin ni Kamanong, ikatataas lalo ng kanyang approval at trust rating at ng mga simpatsya ng mga Amerikano kasama na ang buong mundo, mga tambay. Ano po sa tingin nyo, mga tambay, ang nangyayari ngayon sa politika sa Amerika, mga tambay? Napakatindi na rin po ng politika sa Amerika. Sana po sa Pilipinas ay siyempre po, alam po natin na ang Vice President Sara Duterte din po ang matunog at ang susunod na presidente ng ating bansa na wag naman sana mangyari ang ganitong katulad na kay Mr. Dating Presidente Donald Trump, na wag naman sana mangyari sa ating Vice President Sara Duterte na mga katulad ng mga assassination na ganito. Kaya doble ingat po sa ating Vice President na alam naman po natin sa puso natin na siya ang susunod na Presidente ng Pilipinas. Ingat-ingat lang po, Madam. At siyempre po, pagbutihin po ng ating mga security na nagsisecurity po sa ating Vice President. Doble ingat po sa panahon po ngayon. Mahirap na po, mga katambay. Dahil alam natin, ang politika ay napakatindi po ng politika, lalo rin po sa ating bansa, sa Pilipinas. Di po ba, mga katambay? Kaya po, mga katambay, kung meron po tayong mga komento sa nakakalungkot po nangyari, at nagpapasalamat po siyempre ang Amerika na ligtas po ang dating presidente Donald Trump. Ligtas po siya, mga katambay. Kaya po, sa muli po, mga katambay, ingatan nawa po tayo. At siyempre po, lagi sinasabi ni Kamanong, makakabangon pa ang ating bansa. Tis-tis lang po. Paalam, sa muli po. Bye-bye.